Think, Learn, Shine Grade 3, Revised K-12 Quarter 3. GMRC 3, Unang Linggo, Mapagpasensya. Unang Araw. Mga layunin. Natutukoy ang kahulugan ng pagiging mapagpasensya. Naipakikita ang pagiging mapagpasensya sa pamamagitan ng angkop na pananalita at pagtugon sa mga sitwasyon kasama ang kapwa. Naisa sa buhay ang pagpapasensya sa pakikitungo sa pamilya, kaklase at kaibigan. Basahin ang tula. Mapagpasensya ako. Kung may kaibigang mainit ang ulo, ako'y kalmado, hindi susuko. Huminga ng malalim, ngiti ang sagot. Mapagpasensya, yan ang turo ko. Mapagpasensya ako, oo. Sa salita't gawa, Maginoo. Kahit na may tampo o gulo, mabuting kaibigan pa rin ako. Sa pila o laro, marunong maghintay. Hindi nagmamadali, laging magalang. Pag may problema, ngiti ang dala, dahil pasensya ay kay ganda. Ngayong araw, ating pag-aaralan ang tungkol sa pagiging mapagpasensya. Kung paano natin ito maipapakita at kung ano ang ugnayan ng pagsagawa nito sa sarili at kapwa. Bago magsimula, pag-aralan ang salita. Mapagpasensya. Ito ay kakayahang maghintay, magpigil ng galit, at manatiling kalmado kahit may mga bagay o tao na nakakainis o nakapagpapagalit sa iyo. Magbigay ng halimbawa ng sitwasyong nagpapakita ng mapagpasensya. Basahin ang maikling kwento. Ang batang mapagpasensya. Si Lisa ay isang batang mapagpasensya. Isang araw, tinukso siya ng kanyang kaklase dahil sa kanyang bag. Sa halip na magalit, ngumiti lamang siya at sinabi, "Hindi ko gusto na tinutokso ako, pero okay lang. Sana magkaibigan pa rin tayo." Dahil dito, humanga sa kanya ang mga kaklase. Natutunan nilang mas mabuting magpasensya at magpatawad kaysa magalit. Sagutin ang sumusunod. Sino ang batang mapagpasensya sa kwento? Ano ang ginawa ng kaklase ni Lisa sa kanya? Paano tumugon si Lisa nang siya ay tinukso? Ano ang natutunan ng mga kaklase ni Lisa? Bakit mahalagang maging mapagpasensya sa kapwa? Kung ikaw si Lisa, gagawin mo rin ba ang ginawa niya? Bakit? Gawain 1. Ano ang iyong gagawin sa bawat sitwasyong ito? 1. Tinukso ka ng iyong kaklase dahil sa iyong buhok. 2. Hindi agad dumating ang iyong kaibigan. 3. Nawala ng kaklase mo ang iyong lapis. 4. Pinagtatawanan ka ng iyong kaklase dahil sa iyong damit. Gawain 2. Pag-ugnayin mo. Iugnay ang magaspang na pananalita na nasa column A sa mapagpasensyang paraan ng pagsabi nito sa column B. Tandaan, ang pagiging mapagpasensya ay isang mahalagang ugali upang mapanatili ang magandang ugnayan sa kapwa. Ipinapakita ito sa pamamagitan ng mahinahong pananalita, pagbigil sa galit at pag-unawa sa iba. Assessment time. Isulat ang tama kung ito ay nagpapakita ng pagiging mapagpasensya at mali kung hindi. GMRC 3, pangalawang araw, mapagpasensya. Mga layunin. Nailalarawan ang ugnayan ng pagiging mapagpasensya sa sarili at kapwa. Naiuugnay ang ugnayan ng sarili sa kapwa sa paglinang ng mga kasanayan sa pakikipagkapwa tulad ng pagiging mapagpasensya. Pag-aralan ang mga salita. Timpi, pagpapaumanhin sa kapwa sa halip na magalit. Tiyaga, tumutukoy ito sa kakayahang maghintay ng matagal. Hawakan mo, sagutin mo.
Habang ipinapatugtog ang isang musika, ipapasa ang bola sa bawat mag-aaral. Kapag huminto ang tugtog, hihinto din ang pagpasa ng bola. At ang mag-aaral na huling may hawak ng bola ang sasagot sa tanong sa sitwasyong babasahin ng guro. Si Kiko ay tumutulong sa mga gawaing bahay sa kanilang paghahanda para sa bisitang darating. Bagamat may mga gawaing pamparalan pa siya, sinika pa rin ni Kiko na tumulong sa kanyang pamilya. Ano ang ipinapakita ni Kiko? Tama, sa kanyang pagtulong siya ay naging responsable. Natapos agad ni Hazel ang gawaing na itakda ng guro. Nakita niyang nahihirapan ang kanyang kaklase na si Jerome. Ano kaya ang gagawin niya? Tama, dadamayan at tutulungan na matapos si Jerome. Nakita ni Carlo na mabilis na nakatapos ng gawain ang kanyang kagrupo. Yung bahagi na lang sa kanya ang hinihintay. Ano ang gagawin ni Carlo? Tama, magsusumikap na tapusin ang gawain kahit nahihirapan. Talakayin ang sumusunod. Paano na ipakita ni Kiko ang pagiging mapagpasensya? Naranasan na ba ninyo ang tumulong sa iba kahit na may gawain kang kailangan gawin o tapusin? Ano ang iyong nararamdaman noong tumulong ka sa iba at natapos mo rin ang iyong gawain? Ang pagiging matulungin ay maaari mo ding gawin sa paaralan at sa komunidad, kahit na ikaw ay may iba pang mga gawain. Kailangan bukas ang ating isipan dahil maging ang ating kapwa ay may marami rin pang mga gawain. Paano na ipakita ni Hazel ang pagiging mapagpasensya sa pagtulong sa kaklaseng nahihirapan sa asignatura? Ano nga ba ang maging dapat na ugaling ipapakita sa ating kapwa na nahihirapan at nahuhuli sa klase? Sa halip na pagtawanan ang nahihirapang kamag-aral, ang pagdamay at pagbabahagi ng natutunan ay nagpapaunlad ng mabuting ugnayan. Ang pagdamay sa pamamagitan ng pagturo, hindi sa pagpapakopya, ay nagpapalalim din ng pakikisa at pakikisama sa nararanasan ng ibang tao. Paano mo maipakikita ang pagiging mapagpasensya sa tuwing nahihirapan ka sa klase kagaya ni Carlo? Ano nga ba ang dapat gawin sa panahong tayo ay nahihirapan? Ang pagsusubikap na tapusin ang nakatakdang gawain ay sumasalamin sa hindi pagsuko at pagiging matyaga upang matuto. Sagutin ang sumusunod. Ano ang nararamdaman mo kapag pinipili mong maging mapagpasensya? Bakit mahalaga ang pagiging mapagpasensya sa pakikitungo sa iba? Paano nakatutulong ang pasensya sa pagkakaroon ng mabuting samahan? Ano ang kahalagahan ng pagiging mapagpasensya sa ugnayan ng bawat isa? Assessment time. Piliin ang titik ng tamang sagot. GMRC 3, pangatlong araw, mapagpasensya. Mga layunin, na ilalapat ang mga kilos na nagpapakita ng wastong pakikitungo sa kapwa. Napatutunayan na ang ugnayan ng sarili sa kapwa ay nakatutulong sa paglinang ng mga kasanayan sa pagkikipagkapwa tulad ng pagiging mapagpasensya. Ibahagi sa klase kung ano ang ibig sabihin ng kasabihan. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Pag-aralan ng bawat salita. Kapwa. Ito ay tumutukoy sa kasama o ibang tao bukod sa sarili. Pakikipagkapwa.
Tumutukoy ito sa pagkakaroon ng mabuti at maayos na pagkikipag-ugnayan sa ibang tao. Komunidad. Tumutukoy ito sa pangkat ng tao sa lipunan na pinagbubuklod ng magkakatulad na interes. Basahin ang kwento. Ang pasensyosong si Lito. Si Lito ay isang batang masayahin at palakaibigan. Sa kanilang klase, madalas siyang niloloko ni Ben dahil sa kaniyang mabagal na pagsagot sa recitation. "Ang bagal mo naman, Lito," sabi ni Ben minsan. Ngunit, hindi pinatulan ni Lito ang pang-aasar. Ngumiti lamang siya at sinabing, "Ayos lang, Ben. Lahat tayo ay may kanya-kanyang bilis." Isang araw, habang naglalaro sila sa bakuran, nadulas si Ben at natapilok. Agad na lumapit si Lito at tinulungan siyang makatayo. Nahihiya si Ben at nagsabing, "Pasensya na, Lito. Mali ako." Ngumiti ulit si Lito at sinabing, "Walang anuman, Ben. Ang mahalaga ay ayos ka na." Mula noon, naging magkaibigan silang dalawa. Natutunan ni Ben na ang pagiging mapagpasensya ay hindi kahinaan, kundi lakas ng loob na pumili ng kabutihan sa halip na galit. Sagutin ang sumusunod. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Bakit madalas asarin ni Ben si Lito sa klase? Ano ang ginawa ni Lito nang asarin siya ni Ben? Paano tumugon si Lito nang matapilok si Ben? Kung ikaw si Lito, gagawin mo rin ba ang ginagawa niya? Bakit? Anong aral ang makukuha mo sa kwento? Pangkatang gawain. Tukuyin kung paano mo maipapakita ang pagiging mapagpasensya sa bawat isa. Unang grupo. May kaklase kang laging nangunguna sa pila at hindi marunong maghintay. Ano ang gagawin mo? Pangalawang grupo. Gusto mong manood ng paborito mong palabas sa TV, pero ginagamit pa ng iyong kapatid. Paano mo ipapakita ang pasensya? Pangatlong grupo. Tinamaan ka ng bola ng kaklase mo nang hindi sinasadya. Ano ang magiging reaksyon mo? Pang-apat na grupo. Nahuli ng kaunti ang guro ninyo sa klase at nagsisimula ng mainip ang iyong mga kaklase. Paano mo may papakita ang pagiging mapagpasensya? Paano ninyo na ipapakita ang pagiging mapagpasensya? Assessment time. Piliin ang titik ng tamang sagot. GMRC 3, pang-apat na araw, mapagpasensya. Mga layunin. Naipapakita ang pagiging mapagpasensya sa pamamagitan ng angkop na pananalita at pagtugon sa mga sitwasyong kasama ang kapwa. Naipaliliwanag na ang ugnayan ng sarili sa kapwa ay nakatutulong sa paglinang ng mga kasanayan sa pakikipagkapwa. Patient Sticker Activity. Ibahagi sa klase kung kailan ninyo na ipakita ang pagiging mapagpasensya. Matapos magbahagi, makakatanggap kayo ng sticker bilang tanda na mayroon kayong pasensya. Nagawa ko na yan. Basahin ang bawat aktibidad na nagpapakita ng pagiging mapagpasensya at mabuting pakikipagkapwa sa komunidad. Kung nagawa niyo na, tumayo kayo. Kung wala pa, manatili sa pag-upo. Pagtulong sa matatanda. Pagbobolontaryo sa mga community clean-up drive. Pagtulong sa mga batang kapuspalad. Pakikinig sa magulang. Pagsama sa mga feeding program. Pagbibigay ng tulong sa mga kapitbahay tuwing may sakuna. Pagiging mahinahon kung naiinip na. Pagtulong sa mga kapitbahay sa pag-aayos at paglilinis. Paghihintay ng maayos sa pila. Pagpapakumbaba at hindi pag-aaway. Pangkatang gawain.
Isadula ang magiging tugon ninyo sa mga sumusunod na sitwasyong kinakailangan ng pagiging mapagpasensya at mabuting pagkikipagkapwa. Unang pangkat, si Kian ay hindi tumutulong sa gawaing panggrupo. Dahil dito, tinanggal siya ng kanyang mga kagrupo sa proyekto ng di nalalaman. Nang malaman ito ni Kian, nagmukmuk lamang siya sa tabi. Kung kayo si Kian at ang kanyang mga kagrupo, paano ninyo maipapakita ang halaga ng pagiging mapagpasensya sa inyong gawaing panggrupo? Pangalawang pangkat, nakakita ang pamilya Lozano ng isang mag-anak na nanlilimos. Gusto sana magbigay ni Agustin ng bariya para sa pamilya dahil naaawa ito. Ngunit, pinagbawalan siya ng kanyang tatay dahil sabi niya ay mga sindikato daw ito. Kung kayo ang pamilya Lozano, paano ninyo ipakikita ang kahalagahan ng mabuting pakikipagkapwa para matulungan ang pamilya? Pangatlong pangkat, nakakalat ang mga basura sa paligid ng bakod ng kapitbahay ng pamilya Rosal. Hindi ito nililinis ng kanilang kapitbahay, kaya pumapasok ang mabahong amoy at mga peste sa kanilang mga kapitbahay. Kung kayo ang pamilya Rosal, paano ninyo magagamit ang pagiging mapagpasensya at mabuting pakikipagkapwa para ituwid ang mali ng kapitbahay? Narito ang mga pamantayan sa pagsasadula. Una, naipakita ang pagiging mapagpasensya sa sitwasyon. Pangalawa, mayroong pagtutulungan ang bawat pangkat. Assessment time. Piliin ang titik ng tamang sagot. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Bye!